Ito yung kanilang fishing ground. Kita natin malinis pa. Dito lang sila kumukuha ng food nila. Para talagang grocery, palengke. Freshly harvested, free of charge. Courtesy of Mother Nature. Noong nakaraang linggo, nakita natin kung paano napapatag ang mga gubat para tamnan ng gulay. Kung gaano kabilis pinalalaki at pinararami ang mga manok, baka at baboy para sa kanilang karne. Gamit ang maraming tubig at pagkain na mula sa mga pananim para punan ang demand natin sa maramihan, mabilis at madaling mabili na pagkain. Posible pa nga ba na bumalik tayo sa simpleng pamamaraan ng pagkuha ng ating pagkain? Sa malawak na taniman, paakyat ng kabundukan, nakasandal ang libu-libong Pilipino para may pagkunan ng pagkain araw-araw. Sa natitirang gubat at malinis na ilog, may mga katutubong dito rin piniling manirahan, malayang namumuhay at umaasa sa pagkaing bigay ng kalikasan. Isa ang katutubong dumagat na nangangalaga sa kagubatan ng Norzagaray, Bulacan. Yan yung mga bulubundukin na tinatawag nating watershed. Kaya siya tinawag na watershed kasi yung mga puno na yan, they hold water to produce itong tubig dito sa dam na ito. Pero alam nyo ba, itong dam na ito, it supplies 4 billion liters of water supplying Metro Manila at yung whole ng Region 3. Papunta pa lang kami sa komunidad, mapapansin ang ilang pagbabago sa kanilang kabundukan. On this side, makita mo, may mga patches na deforest na siya. Meron na rin mga kaingin at may mga kabahayan ng dumadami dito sa side na ito which can pose a big threat for our watershed. Itong bundok na ito, siya din yung mga pinagkukunan ng pagkain ng mga ating kapatid na katutubong mga dumagat. Sa punduhan ng mga dumagat, nakilala ko ang mag-asawang Rodrigo at Violi. Magandang umaga po! Born to be wild po. Violi po. Hello po, kamusta po kayo? Dalawa sila sa mga elders o matatandang namumuno sa kanilang tribo. Ngayong araw, sasamahan namin silang maghanap ng makakain. Ang kahalagahan nitong kagubatan sa amin, yung lahat ng mga pagkain namin, ang talagang gusto lang namin, kung naubos sa ganito, marami doon sa kabila, doon kami makakikita ng mga pagkain, yung mga kailangan namin. Sinusundan natin sila dahil may hahanapin silang isang klaseng root crop na isa sa mga source ng food nila. Wow! Puno ng mga kakaho dyan. Andiyan ang kalaw, andiyan ang usa, andiyan ang baboy. Ngayon, ala na. Kalbo na! Maliit lang po ito. Ayan, palaki po. Yan ang palaki. Nakita na ni Tatay Rodrigo itong uri ng baging na ito. And yan, naghukay na siya. Ito nga po.
Ayan na. Masarap ba yung ano na yan? Yung ugat na yan? Masarap po, parang kamote po Parang yan. kamote. Yan ang mga pagkain namin. Yan na nga po. Ayan, ito ba? Opo. Part na ito? Ubag ang tawag ng mga katutubo sa ugat na baging na kanilang kinakain. Isang endemic wild plant ng Pilipinas. Nakuha natin, may natira pa. Ay, meron. Ubag, ano? Parang amoy singkamas. Ang amoy niya. Pwede ba itong ngatain ng konti? Ay, huwag po Wag. at makati po yan. Isa lang ito sa mga yaman na binibigay sa kanila ng kagubatan. Kung ihambing natin yung ating buhay sa mga kapatid nating katutubo, kinukuha lang nila yung tama dahil alam nila pag sinobrahan nila yung kuha nila ay wala na para sa kinabukasan. Pagkatapos manguha ng ubag, sasamahan ko naman silang bumaba sa ilog para mangisda. That's not enough for their food. They need a little bit of protein. And alam natin, itong mga katutubo ay naghahanap din ng mga meat. Ito yung kanilang fishing ground. Dito lang sila kumukuha ng food nila. At ito yung mga gamit nyo, no? Mga simpleng bagay. Mga pana na may antipara ko yung ganito, gawa lang sa kahoy. Agad na lumusong sa ilog si Rodrigo at ang pamangkin niyang si Roberto. Isa na ng pag-iipon nila ng pagkain nila. Fish. Ang ganda ng kulay niya, medyo bluish dito, tapos may stripes and may pula yung belly niya. Familiar ba kayo dito sa isda na ito? Ay, ito po ay bagong pawala na nga. Yung mga sinasabi niyo dati, mga palos, dalag, Ay, wala. wala na makita. Wala. Ito na lang po ang pinalit nila doon sa mga dating isda. Ay, kinakain nga po ito. Inuubos po yung mga anak nito. Ay, nakakalipol ng isda. Dapat sana yung mga sinauna na laang para noon rumami. Sa 2 oras nating paninisid dito, no, sumama pa ako sa kanila, 2 out of 3 ay mga introduced species versus isang lehitimo na isda dito na nakikita, isa lang nakita. Kakasya ba ito sa pamilya nyo? Ay, hindi po. Kaya lang po, ay papagkakasiyahin na po at puputol-putulin, pipira-pirasuhin. Oh. Para magkaroon ng laman ng tiyan. Ang mga tahanan ng mga dumagat unti-unti na ring nakikilala at dinarayo ng taga-syudad. Lahat tayo gustong pumunta dito and we forget to respect the place, to keep it clean. Nakikita natin, unti-unting umaakit na yung mga basura dito. And that's gonna clog up the river system. Even dams, karamihan tayo ay nakikinabang sa mga dam. Pero marami ding mga wildlife, marami ding mga katutubo ang naapektuhan. Anong nararamdaman nyo? Sumasama na rin ang isip namin. Kaya lang, wala nang magawa. Pagbalik sa punduhan, lalo kong nakilala ang tribo. Na-amaze ako dito sa mga art. Makikita mo na yung mga katutubo natin, ito yung interpretation nila of what's happening to them. Nakakalungkot. Tulong-tulong din sa paghahanda ang buong komunidad. Mga tribo ang pira ay gubat, Pilipinong ligawang sa amitawan. Umagat man kami sa kabunsukan, kami nagtatanim at hindi nangungulimbat.
Ginabi na kami sa pagluluto. Pero ang mga katutubo, masayang pinagsasaluhan ang kanilang unang pagkain sa araw na iyon. Yung kaprasong pagkain yun talagang pinaghati-hatian nila. Tayo, ang daming wastage, ano? So if we see this one, I think magbigay ng aral ito sa atin na we shouldn't waste food. Matapos ang mahigit 2 oras na biyahe sa paakyat at bakubak ng daan, mararating na namin ang komunidad ng Abiling Tribe. May pinuntahan kaming isang lugar dito sa Tarlac. Ang tawag sa kanila yung Abiling Tribe. Ever since doon sila sa taas na yun nakatira, lahat ng mga pangangailangan nila nakadepende doon sa lugar. So nakaka-curious paano sila mabuhay. Opo. Kuya Sunny. Sasamahan namin si Sunny at Romel sa gubat sa pagkuha ng kanilang pananghalian. Sila kasi dito, kailangan pa nilang pumunta sa kabundukan at hanapin yung pagkain na kailangan nilang kainin. Matapos ang 30 minutong paglalakad, narating namin ang sapang pagkukunan nila ng pagkain. Bagong ulon lang the night before, hindi sila makakuha ng mga susok. Paano sir? Hindi makita yung suso sir. Malabog sir. Malabog, maputik. O maputik sir, hindi makita yung suso. So dito rin kayo kumukuha ng suso. Dito sir. Okay. Kahit wala ang target na suso, meron man daw pako o talbos. Halos kilala nila ang bawat halaman sa gubat at alam nila kung alin ang pwedeng kainin. Ang mga pako na kanila makukuha pagsasaluhan ni Romel at ng mag-ina ni Sunny. Araw-araw pupunta kayo dito twice a day para kumuha ng pagkain. Hindi nauubos yung talbos na yan, tumutubo palagi. Tumutubo palagi sir. Iniisip ko, paano kung maubos? Pero habang lumalayo kami, binabaybay namin itong riverbank, no? Ang dami pang bumubungad sa amin na pagkain na pwede na lang kainin free of charge, courtesy of Mother Nature. Hindi rin kailangang magpatag ng lupa para tamnan ni Sunny. Dahil ang mga halamang natural na tumutubo sa kabundukan ang kanilang pinakikinabangan. Hindi katulad ng karamihan sa mga gulay na nabibili sa palengke, walang pesticide o pataba ang pako dahil natural lang na tumutubo sa kabundukan. Ito na yung nakuha nyo. Kaya na to ngayon. Ito na yung pagkain nyo ngayong araw. So madami na nga, no? Green, fresh, and sustainable. Sa daan, namitas rin sila ng ibang gagamiting sangkap para sa pagluluto ng pako. Ito. Ayan. Pagpaasim ng pako. Para mas masarap yung Maasim nga. po sir. And dito lang to sa paligid. Oo sir. Tumutubo. Kasi walang kalamansi, wala rin silang suka. So ito lang yung ginagamit nila na papaasim, pampalasa dito sa pako. Tapos nilalagyan nila na asin. Para ka nag-grocery na nasa aisle 7 yung pampaasim, nasa aisle 2 yung ilalagay mong vegetables, no? At saka yung meat nasa aisle 1. It's just that yung grocery mo is actually nature. And they've been doing that ever since. And they're still doing it now. Ito yung itinuturo nila sa mga anak nila. Pagdating sa bahay, magbabayo muna ng palay sina Sunny. Yung palay, doon sila nagtanim at sila rin mismo yung nag-harvest. Sa atin, bago tayo magluto ng bigas, naka-ready na yung bigas, puti na yan, ilalagay mo lang sa rice cooker. Ang hirap. Ngayon ko na-appreciate yung bigas na binibili lang natin na ready na anytime, kikiluhin mo na lang. Dito, every time na magsasaing sila sa bawat araw, kailangan nilang gawin itong proseso na ito para sila makakain. Binigay ko na kay Kuya yung pangbayo kasi yung ako yung nagbayo, ang daming natapon. No? Halos wala ring tapon kasi yung mga natatapon dito sa pagbayuhan nila ito, kinakain ng mga ibon sa paligid.
Pagkatapos, ihahanda na ni Sunny ang bigas at pako. At mag-iigib siya ng tubig na gagamitin sa pagluluto. You have to go down into a water source na galing pa doon sa kabilang bundok para makakuha sila at magkaroon sila ng tubig doon sa barangay nila. Sasamahan namin si Sunny at Romel sa gubat sa pagkuha ng kanilang pananghalian. Ang buho o kawayang kinuha rin sa kabundukan ang ginagamit para paglutuan. Hindi na nila kailangan pang bumili ng mga lutuang gawa sa aluminum at gumamit ng gas. Habang nagluluto ng tanghalian si Kuya Sunny, yung kapitbahay nila si Kuya Carlo, na-tsempohan natin na yung pag-prepare nila ng tanghalian, magkakatay sila ng manok. Yan, Kuya, ito yung mga alaga mo. Gaano kadami yan? Nasa may gitsang po yan, sir. Ba't ka magpapatay ng manok ngayon? Para may tatanghalian. Para may tatanghalian din lang. Kung tayo madali lang nakakabili ng karne ng baboy, baka o manok sa palengke para lutuin at gawing fried chicken o kaya barbecue, sa tribo ng Abiling, ang mga alagang manok o baboy na hinihintay nilang lumaki at dumating sa tamang gulang ang kanilang inihahanda. Ano to? Pinapabayaan mo lang silang dumami? Oo, sir. Pinapakawalan ko sila, sir, para dumami sila. Mga pagkain sa paligid tulad ng ipa ng palay at gulay ang kanilang pinapakain sa mga alagang manok at baboy. Yung traditional way na kinagisna natin, magluluto ka for maybe 1 or 2 hours to prepare a meal. Sa kanila, it's twice that long. And maybe even more. Ginagamit nila sa atin ay gas, sa kanila kahoy. Hindi mo rin basta isasalang na lang yung kahoy dahil kailangan mo silang sisibakin. It takes a lot of effort for you to prepare one meal. Pagkatapos mo lang ng isang meal, magpapahinga ka lang ng kaunti, and then you are going to prepare again for the next meal. So yung buong araw nila halos consume na lang sa paghahanap at paggagawa ng pagkain. Handa na ang pananghalian ni Sunny. Okay, so ito yung pinitas natin kanina ng mga dahon doon. At saka ito yung nilutong bigas gamit yung traditional way or yung local way nila. Mahap! Asong dahon. Pero nilagyan lang nila ng asin, kaya medyo maalat ng kaunti. At saka may konting asim. Siguro yung dahil doon sa ginamit nilang pampaasim. At saka yung bigas, ang pagkakasayang nila parang kang kumakain ng suma na hindi matamis. Ang kita nilang wala pag 100 piso kada isang araw sa pagbebenta ng puso ng saging sa bayan. Hindi sapat kung bibili sila ng pagkaing handa na o mula sa palengke. Kaya sa biyaya ng kalikasan nakadepende ang halos 80 miyembro ng kanilang komunidad. Hindi ba kayo natatakot baka maubos yung pagkain sa paligid? Bakit po? Tumutubo po kasi yung pagkain namin dito. Dala rin puso ko ng panahon yun. Pagkain. Sa pagbisita namin sa Abiling Tribe, nakita namin na sa bawat pagkain ng kanilang inihahanda, sapat na bilang ng mga pananim lang ang kanilang kinukuha. Mahabang oras man ang kanilang ginugugol sa pagluluto, mas kakaunti naman ang epekto nito sa kalikasan. Kakayanin kaya natin ang ganitong pamamaraan para makatulong sa kalikasan? Sa pagbisita ko sa komunidad ng mga dumagat, nakita ko kung paano sila namumuhay sa biyaya ng kagubatan. Sana pabayaan na natin yung kanilang kapaligiran na huwag nating abusuhin. A lot of us would speak about protecting the environment, pero how much action ba ang nagagawa natin para protektahan ang ating kagubatan? Ako, si Doc Nielsen Donato,
Ako si Dr. Fred Show. Born to be wild.